Tayong mga Pilipino ay may taglay tayong katangian, okay? Kinaugalian na pwedeng mas magpalala sa ating mga karamdaman. Ano yon? Una, tayong mga Pilipino ay matiisin, hindi po ba? Sisingit ko lang to habang nagpo-process ako. Dahil sa sobrang pagtitiis natin, kahit tayo ay may nararamdaman, hindi tayo pumupunta sa doktor para magpa-check up. Maraming factors yan kung bakit ayaw ng ibang mga Pinoy magpa-check up. Sinasabi, baka malaman ko pa kung ano yung sakit ko, mas lalong iniisip ko yung mga problemang yan. Di mas lalong nakakadagdag yan, invest na malaman kung ano yung problema mo para magamot, mas lalong lumalala dahil sa ganyang mindset. Yun. Okay? Kaya, yung pagtitiis na yan, baka mauwi sa pagsisisi. Pangalawa, tayo mga Pilipino ay merong tinatawag na sasabihin na lang natin, bakit yung kapitbahay namin? Puro masustansya ang kinakain. Puro mga hindi siya kumakain ng ganito, bakit nagkasakit? Ako nga, kinukumpara. Yung pagkukumpara ba ng kalagayan mo sa kalagayan nila? Marami yan eh. Bakit si ganito na tsugi puro mga healthy naman ang kinakain niya? Ako nga ganyan. Yung kinukumpara mo, aminin nyo, may mga ganyan, hindi ba? Oo nga, kawawa yun. Nagsasabi ka pa ng mga ganun. Pangatlo, meron sa ating mga Pilipino na kung tawagin ay hormonal eating. Pagdating kung ikaw ay, for example, na-depress ka, nagkaroon ka ng anxiety, sige, ikain mo lang na ikain yan. Nag-break kayo ni jowa. Hindi po ba? Nag-break ka ni jowa. Kinain mo na lang, di ba? Merong ganyan eh. Yung depende sa mood nila, kaya nila ginagawa yung bagay na yun. Tayong mga Pilipino mahilig sa joyride. Alam mo ba, may maganda sa Batangas daw. Okay? Imbes na pumunta ka doon para bisitahin yung lugar, pero pumunta ka doon para kumain. 'Di ba? Yan ang kinaugalian natin eh. Na imbes na, for example, alam mo ba, may malapit sa atin na magandang masarap na kainan, ganyan. Supposedly nag-exercise ka sa biking. Kadalasan ganito ang mga Pilipino pinupuntahan nyo isang lugar para tikman yung mga pagkain na alam nilang bago dun sa lugar na yon. Okay? Wala tayong magawa dyan. Ganyan talaga ang mga Pilipino. Kahit may nararamdaman, sige pa. Sige, subukan natin. Tikman natin yan. Okay? Kaugalian ng Pinoy, ito pa. Yung sakana lang. Okay? Yung ipinagpapaliban mo, lalo kung ikaw ay may bukol sa katawan, pakiusap. Now, kung supposedly ngayong araw ka magpa-check up dyan sa bukol mo, baka bukas, imbes na hindi pa ganun kalala, baka mas 4 times ang folds ng lala. Kaya wag mo nang ipagpaliban yan. Ganito kasi yan eh. Okay, bakit ko nagawa itong itong video na to? Kasi may pasyente. Pumunta dito, sabi niya gusto ko magpagawa ng analysis. Sabi ko, sige pumunta ka muna sa doktor. Bakit, ano bang nararamdaman mo? Sumasakit yung balakang. Kinakausap ko siya. Wala kasi akong pera na pambayad sa doktor eh. Sabi ko, magbayad ka ng analysis kung wala kang perang pambayad sa doktor. Kausapin ko na lang yung doktor na huwag na lang kuhanan ng PF. Sabi niya, wala din akong pambayad sa analysis. Sabi ko, tinignan ko siya. Okay? Disclaimer ha. Yung pasyente, alam mo yung suot ng mga medrep. Kung sino nakakaalam sa mga medical representative, yung mga talagang pormang-porma, hindi pa ba? Naka-tie, naka-ganyan, naka-long sleeve. Tapos tinignan ko, naka-iPhone. Sabi ko, naka-iPhone ka, wala kang pera? Okay, sa akin naman, okay. Maraming mga Pilipinong ganito. Mas gugustuhin nila na magkaroon sila ng yung pangangailangan. Okay, maraming mga Pilipino ang ganito. Okay? Yung nagkakaroon sila ng mga material na bagay na pangangailangan o kagustuhan.
O maraming ganitong Pilipino ang mindset o kaugalian na yung kapag pagdating sa material na bagay o sa kagustuhan ng kanilang maraming ganito na Pilipino ha. Okay, disclaimer. Pagdating sa material na bagay, sa kagustuhan nino man, nagagawan ng paraan. Nakakabili ng bagay na yun, ora-orada. Pero bakit pagdating sa kalusugan mo, walang-wala ka? Hindi mo nagagawa ng paraan. Okay? Sinasabi mo na, wala kasi ako nito eh. Wala kasi akong budget para dyan eh. Kabayan, tandaan mo. Mas kailangan ng kalusugan mo ang pag-asikaso kaysa sa material na bagay na kagustuhan lang ng katawan mo o kagustuhan lang ng isip mo. Okay? Mag-invest ka sa kalusugan, huwag sa material na bagay. Okay? Naka-iPhone ka, wala kang pambayad sa doktor at wala kang sa analysis. Nananakit yung balakang mo, gaya ng pasyente. Kaya ako nakagawa ng vlog na ito kasi meron tayong mga kaugalian na ganyan. Okay? Pinagsisikapan ng ibang tao kung may kagustuhan silang bagay, nagagawa ng paraan. Pero bakit pag kalusugan mo ang pinag-uusapan, walang paraan? Gusto mo ng malaking TV, kinabukasan, nagawa mo ng paraan, nagkaroon ka. Bakit yung kalusugan mo pinagpapaliban mo? Diba? Maraming ganyan. Hindi mo ba kayang ipangutang yung pang-ano mo sa kalusugan mo? Mas ginusto mong mangutang para sa material na bagay? Maraming ganyan ha? Mag-invest tayo sa ating kalusugan, kabayan, kasi yan ang tangi nating yaman. Pag maganda ang ating kalusugan, mas marami pa yung mga material na bagay ang kaya nating makita o makuha. Okay. Sa traits naman natin mga Pilipino, may magandang traits din naman tayo. Okay? Tayo ay madasalin. Di ba? Madasalin tayong mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, gusto natin pag tayo ay nagsalo-salo, kailangan kompleto. Kasi para mas masaya. Okay. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga kainan. Diba? Kaliwat kanan yan. Mahilig sa mga eat all you can. Uy, alam mo ba, may bagong bukas na restaurant. Eat all you can. Ang ginagawa mo, simula umaga, tanghali, kasi dinner ang gusto nyong puntahan, hindi ka kumain. Pagdating ng gabi, ayun. Kinain mo lahat para bumawi ang bayad sa eat all you can. Hindi po pwedeng ganun, ha? Mas konti ang kinakain mo pag ganun. Okay? So, kaya ko lang to nasabi, kabayan, kasi may mga traits tayo o may mga behaviors tayo na hindi natin alam na pwedeng mas nakakadagdag sa hindi magandang karamdaman sa ating kalusugan. Okay? Tama ba? Hindi. Diba? Lalo na yung kung pinagpapaliban nyo ang iyong pagpapacheck up. Marami po ang nagkakaroon ng ganyan na late na nilang nalaman dahil sa saka na lang pag may pera na. Di ba? Meron din kaugalian ng Pilipino. Imbes na nagda-diet, ito pag pinag-uusapan, pag andyan ang barkada, exclude. Ito pa pag andyan ang barkada, hindi mo naiisip ang pamilya. Pag ikaw nagkasakit, wala ang barkada, andyan ang pamilya. Totoo yan. Okay? Yung mga nagiinuman, habang nagiyosi, tapos ang mga pulutan, puro mamaalat, puro matataba, puro mga ganyan. Pag nandun yung barkada, pag ikaw nagkasakit, totoo yan. Okay? Totoo yan. Kapag nagkasakit ka, hindi mo naiisip yung barkada kasi andyan na yung pamilya sa tabi mo. Okay? So, nabanggit ko lang yung kabayan kasi yan talaga ang Pilipino, mapagtiis talaga yan. Okay?
mapagtiis. Yung iisipin naman nila na mas gugustuhin ko na lang na itong perang hawak ko, ibili ko ng ulam o kanin o bigas kaysa sa ipampa-check up ko. Karamihan ganyan ang mindset. Okay? May nararamdaman, tapos tiniis, nawala. Tingnan mo, hindi nawala. Bumalik. Tiniis mo na naman. Hindi mo ba alam sa mga ganyan na nagpaparamdam ng katawan mo ay kailangan mo ng agapan yan? Pero kadalasan, pinagpapaliban, ayun, pagpunta mo ng doktor, malala na. Okay? So, pakiusap kabayan na, huwag nyo pong ipagpaliban lahat pagdating sa kalusugan. Yan ang ating pinakadapat iniingatan at binibigyan ng atensyon. Kalusugan. God bless everyone. Bye-bye.